Natural Vitamin E, New Best Ever Sunsilk, and Nido 3 Plus. Kapuso singer-actress na biktima. Mabutit na simulan mo ang Showbiz Central dahil isang eksklusibong balita ang ihahaya. Ang detalye ng nakakasindak na krimen laban sa kapuso singer-actress bago mag-commercial. Pagkatapos naman ng commercial, makakausap na natin ang kauna-unahang celebrity soul survivor. Aalis na ba ng Pilipinas si Akihiro Sato matapos manalo ng 3 million pesos tax-free? Live na live din ang castaway na halos hamaki ng lahat. Manalo lamang. Aubrey Miles, masama bang loob sa pagkakatalo niya kay Akihiro? At tutukan din ang iba pang eksklusibong panayam sa castaways at kanilang taga-suporta sa live noong Biyernes. Ihahatid mula mismo sa backstage ni Raymond Gutierrez. Isa sa mga nakunan sa backstage, ang di umunoy dedmahan ng mag-ecstasy na Maxine Magalona at JC Chuseco. Ano? Ay nako! Ay nako! JC, Merry Christmas! Busy kasi kanina so maraming pinupuntahan so walang chance na makapag-usap. At ang pinakamalaking scoop na hindi nyo dapat palampasin, Liz Oy at ang kanyang tunay na pagkatao. Sino nga ba ang kontrobersyal na stylist at ngayon napabalitang ng busted daw kay Pinoy? Ang profile ni Liz Oy mula mismo sa mga taong pinakamalalapit sa kanya, kabilang na ang kanyang kapatid na si Lorraine Oy. Exclusive! Ang iba pang mga exclusive na dapat niyong tutukan, Ogie at Regine, inihayag na ang bonggang-bonggang listahan ng kanilang ninong at ninang. Vic Soto at Bong Revilla sumagot sa mga isyong ikinakabit sa kani-kanilang mga anak. Lucy Torres, ayaw nang mag-celebrate ng birthday? We have a medical mission there, so that's how I'll spend my birthday. Tutukan din ang mga intrigang naging headline. Asawa ni Sunshine Dizon, nakabundol. Ang kwento ng magkabilang panig tungkol sa malagim na aksidente. Abangan, Tim Yap, nagsorry sa maling tweet ng pangalan ng Grand Lotto winner. Nobody wants this kind of attention. So, well, unless if you're a celebrity. Sana lang isipin nila na ang tao ay nagkakamali. Kasali rin kayo sa Opinion Central. Ano bang responsibilidad ng mga celebrity at fans sa social networking sites na tulad ng Facebook at Twitter? I-text o i-post ang inyong opinion sa Showbiz Central. At ang eksklusibong balitang una niyong matutunghayan sa Showbiz Central, Aljura Brenica, nakuha na raw ang basbas ni Cesar Montano para sa isang role. 3 years kong pinaghandaan yan eh. I'm pretty sure Aljur can do that better than I did. Ang detalye ng pagganap ni Aljur bilang bagong Machete, tutukan mo sa Showbiz Central. Welcome to SC, lalo na sa mga studio audience natin nandito ngayon, sa mga kapusino natin na nakikinig sa DCWB at ang mga nandyan sa ibang bansa via GMA Pinoy TV. Welcome! Yes! Ay! Yes, Welcome, I'm back! Welcome back to me! Tinatanong ng mga fans Thank you, mo? Michelle! Saan ka daw nang galing? Ano ba ito? Nagbakasyon ka ba? Nagpakasal? Ano ba nangyari? Nagbakasyon. Bakasyon. Oh, happy Thanksgiving sa taga-LA. Matagal ka ng Thanksgiving sa LA. Ang social mo Yes, naman, girl. Masarap ba ang turkey? Oo. Pakalat ka. Social. Doon. Sa LA talaga siya nag-Thanksgiving. Wala masyadong fats. Ganun ba yun? And also get well soon to Pia who can't be here today because of a high fever. Pia, I know you're watching. Sana magpagaling ka at sana next week ay makasama ka namin ulit dito sa Showbiz Central. Correct. I just wanna correct something in the opening VDR. Yung sister po ni Liz Uy, ang pangalan niya Lorraine Uy. Lorraine. And for the first time, magsasalita na tungkol sa... sino ba si Liz Uy? Kasi lagi natin naririnig yung pangalan, di ba? Pero a lot of people out there, hindi pa rin siya kilala kung sino siya. At ang maganda rito, dahil si Lorraine, ang pinaka-close Yes. ni Liz Kapatid. Uy na magsasalita about Liz Uy. Yes. Siyempre kapatid pa yun. Correct. Diba? Pero ito, ibang level to. Ako Oo. talaga,
excited. Abangan niyo po, Survivor winner, 3 million pesos. Sana man libre siya, yaman-yaman niya. Kay Hiro Sato, live Yes. Nangako siya, i-dinner date daw niya tayong dalawa. In fairness kay Join Aki. ka. At nandito rin live na live ang pasimuno sa Survivor na si Aubrey Miles. Totoo ba na sumama ang loob at nag-walk out Nag-walk out daw pagkatapos after ng finale? Oo. Nako. Mamaya makakausap natin si Aubrey live na live. Oy, kaya mga kapuso, pwede rin kayong sumali sa chikahan, ha? Napakasimple lang. SC space message at isend nyo kaya sa 367 for smart and talk and text at 2344 para sa Globe, TM and Sun. At meron din kaming Facebook, syempre. Meron kaming fan page at through showbizcentral.gma@gmail.com. Sali sila doon sa chikahan natin. Yes. Kasi, Yes. ewan ko, ang nangyari kasi ito nung weekend pitch, nung may nanalo nung Grand Lotto na 700 million plus Oo nga. pesos. Apparently, nag-tweet pala itong si Team Yao at Yes. ni-reveal niya yung name. Eh, yung Pero pala. mali pala dahil yung palang guy na yun, writer na sumulat. Yes. Actually, Di ba ganun yun? Yung after ng Oo. article may pangalan doon. Inamin naman ni Tim na nagkamali talaga siya. So ngayon na makukuha natin yung reaksyon ng writer na napagkamalang winner at yung apology din ni Tim. Di ba? Correct. At Exciting yan. kaya nga tanong natin sa ating mga kapuso, mga taga-SC, sa Ano inyong ba- palagay, ang responsibilidad ba ng isang celebrity, lalo na ng yung mga may social Twitter. networking sites like Twitter, Facebook, sa ibang tao in particular or sa ating bansang Pilipinas? Ganong Yes. level na. Oo, Okay. ganun level na talaga. Kaya kailangan abangan nila yan dahil magandang eksena magaganap dito. At Ito yung syempre, maganda. alam mo na, Ito yung nalulungkot ako nega. dito Oo. kasi kaibigan natin to eh. Kaibigan natin itong Isang babaeng kapuso actress. singer-actress po ang nabiktima ng bukas kotse gang. Kanina pa ito tiniti sa Grabe. Party Pilipinas. Nakakaawa kasi ito yung mga pangyayari na wala kang control. Hindi ba? Parang nakaparada lang yung kotse mo sa labas. Pagbalik mo, binuksan na pala. And this should also serve as a warning sa ating mga kababayan out there. Lalo ngayon magpapasko, apparently ang mga holdapper, ang mga karnapper, Oo, nangangaruling din. syempre. Busy So rin sila mag-ingat po. magpasko. Mag-ingat po tayo mga Siyempre, kapuso. lalo na ngayon, di ba, nangangailangan ng pera ang mga tao. Yes. So, mas matindi ang doble ingat lang. Pero eto na, kilala natin sino ba tong singer-actress ng Kapuso Network na biktima ng bukas kotse gang. Let's watch this. Sikat na singer-actress, biktima nga ba ng bukas kotse gang? Alamin ang kanyang pinaka-aabangang kumpirmasyon. Pack! Gulat na gulat si Jolina Magdangal nang mabalita ang muntik ng matangay ng isang di kilalang lalaki ang kanyang sasakyan noong December 1 sa Timog, Quezon City. Wednesday ng mga 1:30, 2 o'clock ng hapon. Bali, may Christmas party ang PPL para sa press ng gabi, dinner time. So, yung mga gifts and mga iba pang kailangan dun sa party, 3 kaming sasakyan doon na nag-deliver. Pero hindi ako kasama. Ang nandun lang ay driver and yung yaya ko. Ganito yung pagkakwento nila sa akin. So, nag-park sila doon. Alam na may ibababa lang. Mag-unload lang sandali. So, yung yaya ko, nandun lang siya sa loob ng sasakyan. Bukas yung sasakyan talaga, pero nandun lang siya. Kasi talagang tumulong lang yung driver para mag-unload. Inakyat yung gamit. Tapos yun na, may lumapit na boy. Pero, nagpapapark daw yun doon. Nandun po ako, nasa loob po ako. Tapos may kumatok na iuro nga daw po yung sasakyan. Sabi ko, kuya mamaya na lang dahil wala pa yung driver, umakyat pa. Nagulat na lang po ako, umikot pala at bumukas. Pagtingin ko, akala ko yung driver namin. Yung pala siya. Nurong niya na po, nagulat na lang ako na, uy kuya, baka kung mapano yung sasakyan. Kasi ang tagal niyang iniikot-ikot yung cambio. So parang hindi niya makuha. Tapos nung gumalaw na, biglang napaprino siya. Natakot po ako nung mandar na, nung naiorong niya na ng konti. Tapos palingon-lingon ako nung nakita ko na yung driver, sinigawan ko na yung driver namin na sabi ko, kuya bumalik ka dahil inuorong yung sasakyan. Bumaba na po siya. Pero ang catch, hindi raw kaagad nalaman ni Jolina na naganap ang nasabing bukas kotse. Kagabi, after Wednesday nangyari, Thursday, Friday, Saturday ng gabi ko pa nalaman. At 'di ba, natatawa pa ako dun sa text na may balitang ganun. Sabi ko pa, haha, hindi totoo 'yan. Tapos pag-uwi ko, tinanong ko muna, sabi ko Tare, may nagsulat ganito ganyan. Kailan nangyari yun? Akala pa nila, kailan nangyari yun? Sa taping hawak ang susi. Ay, naalala ko na.
Sabi ng ganun. Oo, nung Wednesday, ganto, ganyan. Back! At ang susunod na hakbang para kay Jolina. In a way, parang na ano ko ng konti, nabahala ako na at sinabihan ko yung mga kasama ko. Kasi nangyari na eh. Dapat sinasabi sa akin, next time nga daw talaga ilak or bunutin yung susi, patayin, tapos maghintay lang sa labas, sandali lang po nasa taas, nag-deliver lang, ganun.